Good day guys. So ngayon naman ipapakita ko sa inyo paano pag-configure ng Lightbeam 5AC Gen 2 gamit ang cellphone lamang guys. Wala nang ibang apps. Yung gagamitin natin browser lang para kahit saan kayo guys, basta may dala lang kayong iPhone, Android o kaya iPhone, smartphone, pwede nyo nang i-access ang inyong Lightbeam 5AC gamit yung cellphone at yung browser lamang. So kung bago pa lang kayo sa aking channel guys, mag-subscribe na kayo para ma-update kayo sa iba't ibang videos natin. So madali lamang pag-assemble nito guys. Nasa diagram naman kung paano yan i-assemble. So punta na tayo agad sa inyong cellphone guys. Open lang kayo ng browser nyo and then type nyo sa browser nyo guys ang IP address ng ating Ubiquiti device, that is 192.168.172.1. So notice nyo guys, hindi pa pala tayo connected sa ating Ubiquiti. So punta muna kayo pala sa settings guys, sa Wi-Fi. Then sa Wi-Fi guys, may makikita kayo dyang LBE 5AC Gen 2. Click nyo lang yan at hintayin nyo na maka-connect guys. So hintayin nyo lang na connected na siya. Then punta kayo ulit sa browser guys. So ito pala yung una nyong dapat gawin. Connect muna kayo sa Gen 2, then punta kayo sa browser, then i-type nyo yung IP address na 192.168.172.1. so may makita kayong ganyan guys, your connection is private. So click nyo lang yung advance, then click proceed, and then makakapasok na guys. So select country. So yung piliin nyo guys dito is yung license. Mas maganda kasi na yung license yung ilagay nyo, kasi lahat ng possible na highest setting pwede magamit. Then tick nyo yung box na agree para punta kayo sa next option. Then lagay kayo ng username and then password. So kahit anong username o password guys, ang importante alam nyo kung ano yung tinatype nyo na username at saka password. And then click nyo lang proceed. So ayan guys, nakapasok na tayo sa ating device. I-click nyo dyan guys, huwag yung disable temporarily. Ang i-click nyo lang guys yung dismiss, kasi pag disable nyo yan, hindi na kayo makakapag-connect sa Gen 2. So once na nakapasok na kayo dyan guys, may makikita kayong tab sa taas na may 3 lines. Click nyo lang yan guys, and then may makita kayo dyan dashboard, wireless, network, devices, system. So dyan kayo mag-access guys. So kung gagawin nyo yung guys, access point o kaya naman station yung magre-receive ng access point, so punta lang kayo guys sa wireless. Click nyo yung wireless. So pag na-click nyo yung wireless guys, yan naman yung makikita nyo. So merong access point, point to point mode, channel width. So lahat ng setting dyan guys. So ang importante lang naman dyan guys, kung gagawin mo siyang access point, i-click mo yung access point, i-on mo, and then gawan mo siya ng SSID. So kahit anong SSID guys, and then lagyan mo ng password. So kung sa station naman guys,
wag mo nang i-on yung yung access point kasi station siya. Click nyo lang yung sa baba ng access point yung select. So pag na-click mo yung select guys, yan mag-scan siya yan guys, scan siya ng lahat ng devices or AP access point na available sa inyong area. So make sure na remember mo yung ginawa mong AP para makakonect ka. So dito sa akin guys, yung AP ko is yung Gboy MP7. So siya yung sinelect ko. So i-select ko lang siya guys, and then ilalagay ko yung password para dyan, para makakonect ka, kasi kung mali yung password mo guys, hindi ka makakakonect dyan. Yan. Tapos i-off nyo guys yung calculate IRP limit, i-off nyo rin yung automatic power control para lahat ng magandang matataas na setting is magamit mo na, siguradong malakas yung signal mo. So pagkatapos yan guys, punta kayo sa system, click yung system, palitan nyo yung pangalan guys para ma-determine nyo kung saan yung EP nyo, kung saan din ang inyong access point. So mas maganda na may pangalan guys para madali lang siya remember. Then click nyo ang save changes guys. So pag na-click nyo yung save changes guys, so mag-connect na yan doon sa access point na linagay nyo. So hintayin nyo lang guys na ma-apply yung kanyang settings, magre-restart yung device. So huwag niyong bubunutin guys, kasi pag na-disturb yung kanyang applying ng changes, may tendency kasi guys na masira yung inyong device pag in the middle of nag-change ng setting. Ayan. So pagtapos na guys, pwede na kayong bumalik sa dashboard. So mag-scan ulit yan guys, hanapin nyo yung access point na linagay mo. So pwede nyo rin higain yung cellphone nyo guys para mas malaki yung makita nyo, ganyan no. So mag-scan yan guys, hanapin yung access point na linagay natin. So ayan guys, nakita nyo na, connected na siya. So depende sa layo ng device nyo guys at sa capacity ng inyong device na pwede nya. Pero sa signal na ganito, okay na to guys, 63, 62, actually 70 pababa guys, okay na yan. So since marami sila nakakonect sa isang multi-point guys, kaya hindi masyado malaki yung nakukuha niya na na data, pero okay na yan para sa pangbahay o kaya naman pang bindo, pwede na yan. Sa isang multi-point kasi guys, parang walo na sila nakakonect dyan sa isang access point, I mean multi-point na access point, kaya hindi masyado ganun kataas. So ayan guys, okay naman yung connection niya, sobrang sobra na yan sa kakailanganin ng bendo mo o kaya ng isang bahay. So ayan guys, to medyo may noise isang multi-point natin, so hindi yan kayang i-adjust dito sa cellphone, pero sa computer pwede. So hanggang dito lang tayo guys, since na-config na natin yung device at naka-connect na sa ating access point. So
pwede ka na, kung may internet yung access point mo guys, pwede na siyang gamitin. So hanggang dito lang guys. Kung may tanong kayo guys, comment lang kayo sa baba para baka makatulong tayo dyan. So thank you for watching guys.